Roman Pontiff, beware of approaching. The city that two rivers flow through, your blood you will spit. You will not be far from death, flee from the armed forces approaching. Yan ang talatang di umano ay nagsiwalat ng pagpanaw ni Pope Francis na nahulaan ni Nostradamus at naisulat sa kanyang misteryosong libro na Les Prophéties. Ang lumalalang economic trade war bunsod ng kaliwat kanang taripa at laganap na taggutom, tila ang mga ito ay unti-unti nang nangyayari ayon sa mga prediksyon at hulang na isulat ni Nostradamus na kung ating iisipin ay bumabagabag sa atin ngayon sa kasalukuyan. Kaya naman sa videong ito ay ating babalikan ang mga hulang nagkatotoo ni Nostradamus. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 8. Kalamidad at Delubyo. Bungad pa lang ng 2025, tila nagkatotoo na ang ilan sa mga prediksyon ni Nostradamus. Isa na rito ang 7.4 magnitude na lindol sa Myanmar na yumanig din sa ilang bahagi ng Thailand ngayong Abril. Nag-iwan ito ng malawakang pinsala at trahedya at kumitil ng maraming buhay. Hindi lang lindol, kundi may kasunod pa itong mga aftershock na nagdulot ng takot sa mga residente. Tila ba ang pangyayaring ito ay tugma sa hula ni Nostradamus? The dry earth will become more parched and there will be great floods. Dagdag pa rito, tila konektado rin ang prediksyon na ito sa nagbabantang solar storm na maaaring makaapekto sa planeta. Dahil sa mas malalakas na solar flares ng araw, may posibilidad na mas tataas pa ang temperatura sa Earth na magdudulot ng tagtuyot, abnormal na weather patterns at mga disruption sa communication at sa enerhiya. Number 7. Malaking hidwaan sa China. Ayon sa hula ni Nostradamus, magkakaroon ng matinding gulo sa buong mundo sa 2025. Sa kanyang talata ay kanyang sinabi, "Combat and naval battle, red adversary will become pale with fear, putting the great ocean in dread." Ayon sa mga interpretasyon, maaaring tumutukoy ito sa China bilang red adversary. Lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, lalo na matapos ang kontrobersyal na halalan sa Taiwan ngayong taon. Nagpahayag muli ang China ng intensyong pag-isahin ang Taiwan at pinangangambahang simula ito ng posibleng digmaan sa Asya. Kung pagbabasehan ang hula ni Nostradamus, ay maaaring di umano magkaroon ng isang naval battle at umeksena ang mga bansa gaya ng US at NATO sa tensyong ito. Number 6. Kabaliwan sa teknolohiya. Isa pang hula ni Nostradamus ay ang pagkabaliw ng tao sa teknolohiya lalo ngayong 2025. Sa panahon ngayon, naging bahagi na ng buhay natin ang internet, AI at social media. Dahil sa labis na pagdepende rito, may banta raw na ang teknolohiya ay magiging sanhi ng kaguluhan sa pamamagitan ng maling impormasyon at manipulasyon ng ating kaisipan. Ayon sa hula, kung hindi magiging mapanuri ang mga tao, maaari itong humantong sa krisis ng katotohanan at mas malawak na pagkakawatak-watak. Number 5. AI domination. Sa parehong linya, binanggit din ni Nostradamus ang tungkol sa AI. Ayon sa mga interpretasyon, sa 2025 ay posibleng tuluyang magkaroon ng sariling kamalayan ang Artificial Intelligence o AI, na siyang maghahatid ng panibagong hamon sa sangkatauhan. Sa panahon ngayon, napapasok na ng AI ang halos lahat ng industriya, mula content creation hanggang sa pamahalaan. Dahil dito,
nagkakaroon ng takot na baka mapalitan ng AI ang mga tao at mas mahirap nang kontrolin kung saan ito hahantong. Mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pag-impluwensya sa mga opinyon, tila nadidiktahan na nito ang ating pananaw kung ano ang realidad sa hindi. Magkakaroon din umano ng hidwaan ang tao at AI sa trabaho, pamahalaan at kapangyarihang patakbuhin ang mundo. Number 4. Alien Encounter. Noong taong 2023, matatandaang humarap sa korte ng Amerika ang 3 dating opisyal ng US military at isiniwalat ang kanilang kaalaman tungkol sa alien technology at mga nilalang mula sa ibang mundo na di umano'y itinatago ng gobyerno. Hindi ito nalalayo sa hula ni Nostradamus na nagsasabing sa taong ito magkakaroon na ng aktwal na engkwentro sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Kaliwat kanan ang pagkalat ng mga video ng UFOs o unidentified flying objects na namataan sa iba't ibang panig ng mundo. Di umano, ngayong taon na raw matutuldukan ang mga tanong sa likod ng mga pangitaing ito dahil sa puspusang space exploration at pagdevelop ng mga makabagong space communication technologies. Ayon sa mga ulat, makakatagpo ang mga siyentipiko ng isang alien race, ngunit lingid sa kaalaman ng mga dalubhasa, ang lahing ito ay di umano bayolente at posibleng magbanta ng matinding panganib sa sangkatauhan. Number 3. Malawakang taggutom. Saad sa talata ni Nostradamus ay kanyang sinambit, "A very great famine through pestiferous wave." Isa sa kinatatakutang hula ngayong 2025 ay ang posibilidad ng malawakang taggutom dulot ng krisis sa agrikultura at pagtaas ng bilihin dahil sa taripa. Dahil sa climate change, peste at kakulangan sa resources, maraming bansang agrikultural ang hirap sa produksyon. Ang resulta, mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng supply at kaguluhan sa mga komunidad. Maaaring ito ang pestiferous wave na tinutukoy sa propesiya, isang sunod-sunod na dagok sa kabuhayan at pagkain ng sanlibutan. Number 2. Pagpanaw ni Pope Francis. Isa sa pinakabagong pangyayari ngayong 2025 ay ang pagpanaw ng Santo Papa na si Pope Francis. Bagamat matagal na itong iniuugnay sa mga prediksyon, ngayong taon lamang ito nagkatotoo. Sa edad at lumalalang kondisyon sa kalusugan, na maalam ang Santo Papa na siyang nagbigay daan sa pagluklok ng isang mas bagong Santo Papa ayon rin sa kanyang hula. Narito ang isa sa mga kwatrain ni Nostradamus na naiuugnay sa pangyayaring ito. Roman Pontiff, beware of approaching the city that 2 rivers flow through. Your blood you will spit, you will not be far from death. Flee from the armed forces approaching. Ayon sa ilang tagapagpaliwanag, ang tinutukoy na Roman Pontiff ay ang Santo Papa. Ang dugong isusuka o blood spit ay maaring simbolo ng karamdaman, habang ang hindi kalayuan sa kamatayan ay naglalarawan sa biglaan o inaasahang pagpanaw. Ang mga linyang ito ay tila nakatugma sa sinapit ni Pope Francis na ilang ulit na ring naospital dahil sa problema sa baga at paghinga, bago tuluyang na maalam ngayong taon. Ang bagong Santo Papa na pumalit sa kanya ay sinasabing mas bata, mas liberal at magtataguyod ng mga reforma sa simbahang Katoliko. Number 1. Economic collapse. Hindi rin ligtas sa prediksyon ni Nostradamus ang usapin ng ekonomiya sa 2025. Ilang mga bansa ang nahaharap sa matinding krisis, kabilang na ang Pilipinas dahil sa epekto ng inflation, kakulangan ng supply at epekto ng lumalalang global conflict. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, bigas at iba pang mga pangunahing bilihin ang siyang nagpapahirap sa mamamayan. Bukod pa rito, may banta rin ng political unrest
na maaaring magdulot ng division at riot sa ilang bansa, lalo pa ngayong eleksyon dito sa Pilipinas. Kung hindi maaagapan, maaari itong humantong sa isang global economic collapse. Talagang kung iisipin, ay nakakakaba ang mga prediksyon ni Nostradamus. Ngunit ating pakatandaan, hindi ito dapat maging batayan ng ating kapalaran. Tayo pa rin ang may hawak ng ating kinabukasan. Walang propesiya ang kayang higitan ang plano ng Diyos sa atin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.